Hi guys, ako po si Dato Bathulam, katutubong Bulanon. Pero bago po tayo magsimula, paki-like and share sa ating Facebook feeds at paki-subscribe na rin sa ating YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para updated po tayo sa ating mga bagong video. Mga kapatid, mga kaibigan at mga kasama, ang ating talakayan ngayon ay tungkol sa ating pagkatao bilang isang katutubo, kung sa Cebuano pa ay tawaging lumad. So sa ngayon, maraming mga katanungan sa ating isipan. Bakit po tayo ay tawaging mga katutubo o mga lumad? Marami pong mga dahilan at maraming mga bagay na dapat po nating malaman. Sapagkat tayong lahat na nandito sa ating bansa ngayon, karamihan ay mga katutubo. Hindi po natin ito gawa-gawa lang, kundi ginawa lang natin ang ating mga karapatan bilang isang katutubo. Sapagkat tayo may batas na kailangan po natin sundin at irespeto. Ang batas na nalikha noong 1987 Constitution, the Republic Act 8371, kung tawagin ay EFRA, Indigenous Peoples' Right Act. Ang batas na yon ay nagbibigay sa lahat ng karapatan sa ating mga katutubo. Pero ang katanungan, ako kaya? Katutubo ba kaya ako? Sapagkat nabibrainwash po tayo ng ating tawaging katutubo, yung mga taong nakatira sa mga bundok. Yung mga taong hindi po nakapag-aral. Mga uneducated people, sila po ang karamihang tinatawag sa ating mga taong mga katutubo. Pero hindi po natin napansin na dalawa ang katutubo. May tinatawag na minority tribes at meron ding majority tribes. Pero ang na-recognize sa isa sa ating mga ahensya sa gobyerno dyan sa NCIP, ang minority tribes. Pero hindi nila na-recognize ang majority tribes. Sino po ba ang mga majority tribes? Ang mga majority tribes, yung mga taong naalipin noong unang panahon. Naalipin sa mga banyaga at karamihan ay pinatay ang ating mga magulang, ang ating mga ninuno. Lalong-lalo na sa panahon sa Makatsila na sila po ang nakipaglaban parang mapigilan ang karahasan na ginawa dito sa ating bansang Maharlika. So sa ngayon, kailangan na po natin imulat ang ating mata sa katotohanan. Sapagkat mayroon na po tayong batas na nagbigay sa ating karapatan. Ang Republic Act 8371 na siya po ang nagpapatunay na tayo dito sa ating bansa may maraming mga katutubo. May mga tanong magsabi, Dato, totoo kaya na ako, ikaw, tayo ay mga katutubo? Alam mo kapatid, sa batas, hindi po magpustro ang batas. Walang kasong magagawa kapag wala po kayong maipatunay na ebidensya. At ang pinakatunay na ebidensya, yung aking pagkatao, ang aking sarili. Kung hindi naman ako isang katutubo dito sa ating bansang Maharlika, sa palagay nyo, sa mukha kong ito ngayon, taga saan kaya akong bansa galing? May maniwala kaya sa akin na magsabi ako ay isang Amerikano, ako ay isang Chino, o ano-anong bansa galing ako? Siguro wala. Sapagkat kahit dito sa kulay kong ito, sa aking balat,
at sa aking pagkatao. Nagpapatunay po ito na ako ay isang mahalikas. Ako po ay isang anak dito sa bansang mahalikas. Nilikha po ako ng Panginoon. Nilikha po tayo ng Panginoon. Alam po ba natin, mga kapatid, ang naglikha sa tao, lahat ng tao dito sa sanlibutan ay ang ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Nilikha niya ang lupa at ang mga tao na siya po ang dapat tumira sa lupang ito. Ang Amerika ay ginawa sa ating Panginoong Diyos para sa mga taong Amerikano at kasing kulay ang makita natin sa mga taong Amerikano sa lupang ilang pinanggalingan. Ang China ginawa para sa mga Chino. Ang Afrika ginawa para sa mga Afrikano. Ang Roma ginawa para sa mga Romano. At ang ating inang lupang maharlikas ay ginawa po para sa ating mga maharlikas. Ano pa ba ang ibig sabihin sa kanila? Hindi po ba ito sapat na ipakilala ang ating sarili na tayo po ang mga anak sa lupang ito? Tayo po ang may karapatan at may batas na po itong nagbibigay sa ating karapatan, ang Republic Act 83-71. So sa ngayon mga kapatid, kailangan na po natin imulat ang ating mga mata sa katotohanan. Hindi po natin pabayaan. Hindi po natin i-ignore ang batas na ginawa. Sapagkat ang batas na yun, alam po natin, galing ito sa ating Ama na may kapal na nilikha sa ating bansa. Parang ang lahat ng mga tao dito sa ating bansa, ang mga katutubo dito sa ating bansa, katulad natin, ay may protection at hindi po tayo apihin at hindi na po tayo alipinin sa mga banyaga sa ating inang lupang pinanggalingan. Tingnan natin sa paligid, katulad sa ating makikita sa mga urbanized cities, ang ating mga kapatid na nakatira dyan sa mga street, tinawag na mga squatter, at bigla lang may dumating sa kanila na kailangan paalisin sapagkat squatter po sila sa lupang. At ano mangyari? Pinaalis sila, kusang pinaalis. Kahit pa umiyak ng dugo, hindi nila nakita ang mga sacrifice sa mga taong ito. At ano nangyari after sa pagdimulis? Pinatayuan ng mga malaking gusali, mga malaking kondominyo. Sino ang nakatira? Mga banyaga, mga dayuhan. Yan kapatid. Kung hindi naman po tayo magpakilala, kung tayo ay inalipin ngayon, lalong-lalo na ang ating mga anak at ang next generation. So ngayon, kailangan na po i-share po natin sa lahat ang karapatan natin, mga katutubo. Wala po tayong ibang gawin ang pagpakilala sa ating sarili at kilalanin at natin ang batas, sapagkat ito ang ating dapat gawin para mabigyang pansin ang ating mga pangailangan. Lalong-lalo na ngayon, nagkagulo ang ating bansa dahil sa ating mga politiko, sapagkat karamihan sa kanila tumakbo sila para sa kanilang sarili. At tayong dito sa baba, pinabayaan na po tayo. Hindi po ba niyo napansin? Katulad dito sa ating bayan, sa ating province sa Bohol, at sa ibang bansa, sa ibang mga lugar. Tingnan natin ang ating mga malaking kalsada, kung tawagin mga national road, ang ganda, ang tibay. Pero anong ginawa? Sinira, uminasak. Pagkatapos ginawa ulit. Pero doon sa mga barangay, sa mga bundok na kalsada, ang hirap, hindi pinansin, hindi pinagbigyan ng tsansa na
kapag angat ang buhay natin mga mayan. So paano po tayo makatulong? Gusto po nating makatulong sa ating gobyerno. Gusto makatulong po tayo sa ating kapwa at tao. Sa ating mga pananim. Paano natin ma-distribute? Paano natin madala doon sa ating mga bayan, sa ating mga municipality, sa ating merkado na ang hirap sa ating daang pinagdaanan. So ngayon mga kapatid, kailangan na po tayong magkaisa. So sa ngayon, ito lang muna ang ating mai-share sa inyo. Again, marami pa tayong ikwento tungkol sa ating kalaman bilang isang katutubo. Maraming salamat.